Sino ang tatablan sa kulam? Magandang tanong yan at maraming mga tao na nagsasabi nga na hindi ako tatablan basta ako ay nananalig, naniniwala, nagdarasal sa Panginoon. At may katotohanan din dyan pero hindi yan ang buong larawan. Ang masasabi ko mga kapatid ay lahat ng tao ay maaaring tablan ng kulam kung nariyan talaga ang mga kondisyon nga para mangyari ang kulam na yan. Maaring ang ibang tao ay hindi ganoon kalakas ang tama ng kulam sa kanila pero matatamaan pa rin sila. At pag-uusapan nga natin kung ano yung mga iba-ibang factors or aspeto na kailangan nating tingnan para malaman kung matatablan ba talaga ang isang tao at gaano kalalim ang pagkatalab ng kulam sa kanya. Unang-una sa lahat, kailangan talaga natin ng kabanalan. Habang mas banal tayo, mas umiiwas tayo sa mali at gumagawa tayo ng tama ay hindi tayo matatamaan ng kulam. Pero kung halimbawa ay bisyoso tayo at lalo na kapag meron tayong mga mabibigat na kasalanan, lalo na doon sa taong nangkukulam sa atin or nagpakulam sa atin na may dahilan pala sila na ipakulam tayo or kulamin tayo dahil nga may ginawa tayong mali sa kanila, mas tatamaan talaga tayo ng kulam mga kapatid. Gayunpaman, kahit nga wala kang kasalanan at nagpapakabuti ka pero kulang ang enerhiya mo or meron kang salinlahing sumpa na nakakahina nga sa iyo, ay matatamaan ka pa rin ng kulam. Nakadepende nga rin sa kalakasan ng mangkukulam kasi halimbawa ay ang mangkukulam kung sobrang lakas niya na nakapatay na siya sa sarili niyang mga kamag-anak, para siya ay makakuha nga ng pinakamalakas na kapangyarihan para pumatay ng tao din, ay matatablan pa rin ang mga tao. Kahit na hindi man mamatay doon sa kulam na yan, ay matatamaan pa rin at mabibigyan ng sakit o disgrasya na nakadepende nga sa kung gaano kalakas yung kulam na ginawa doon sa target na yan. Bukod pa nga sa kabanalan natin ay kung ano ang mga spiritual na kapangyarihan na nakukuha natin sa direkta nating pagtuklas sa katotohanan. Kasama na din dito yung pinapasa sa atin mula sa ating mga ninuno na naging manggagamot na nagsikap din sa spiritual na kakayahan. Maaring yung pagtuklas mo din mismo direkta sa mga panaginip mo dahil sinusunod mo kung ano ang utos ng Diyos para sa iyo. Maaring meron din binibigay sa atin ng mga gamit, na mga mahiwagang anting-anting, agimat o ano pa man ang tawag sa mga perlas ng kapangyarihan na yan. Kahit anong mga mahiwagang gamit na kinargahan nga ng proteksyon para sa mga ganyang klaseng mga spiritual na atake na kulam, usog, barang at iba pa, sumpa, aswang at atake sa mga kaluluwa, mga engkanto. Lahat naman ng mga yan ay maaring madepensahan kung meron tayong saktong mga gamit at lalo na ang mga orasyon na binibigay sa atin. Kung tutuusin, lahat naman tayo ay binibigyan kahit papaano sa ating mga panaginip, sa mga experiences natin, kaya lang ay hindi na pagtutuunan ng mga pansin ng mga tao dahil nga ay masyadong sadlak sa kamunduhan. At dahil nga mahina ang enerhiya na palaging binibigay sa kamunduhan, lalo na ang mga taong bisyoso, ay hindi na nila matandaan ang kanilang mga panaginip kung saan nga pinapadaan ang mga gabay na ito sa spiritual. Kung kaya sana kapatid ay iniimbitahan nga kita at ang lahat ng mga tao na interesado na tuklasin ang direktang katotohanan nga sa spiritual, katulad doon sa mga binabahagi ko ng mga courses at lalo na para sa free third eye meditation video course ko or di kaya yung PDF na pwede mong basahin para nga mabuksan mo ang spiritual mo pananaw at malaman mo ng direkta kung ano ang mga tinuturo sa atin ng Diyos at ng mga mahiwagang nilalang na nasa kabutihan para tayo ay makaiwas sa kasamaan. Kawalan din kasi ng kaalaman at kawalan din ng bahala or pakialam ng mga tao sa kung ano yung mas malalim na proteksyon sa spiritual, kaya nga ay may mga natatamaan pa sa kulam dahil nga doon sa kakulangan sa kaalaman sa spiritual defense or tinatawag nga na defense against dark arts, na nakikipag-away tayo, nakikipaglaban, nakikipagsapalaran para madepensahan ang ating sarili laban sa mga kasamaan o kadaliman. Isa rin napaka-importanting gawin natin ay mag-ingat talaga tayo na hindi tayo makasakit sa damdamin ng ibang mga tao. Sa kahit anong paraan ay kung makagawa nga tayo ng mali sa ibang tao, na halimbawa ay nanglandi tayo sa kamag-anak or sa lalo na asawa nila, o nakapatay, nakasakit tayo o nagnakaw tayo sa kanila, ay binibigyan natin sila ng pagkakataon at dahilan para kulamin o ipakulam tayo. Yan nga yung pinakadelikado at kaugnay doon sa sinasabi ko nga sa kabanalan or kakulangan ng kabanalan, ay lalo na kung nagkasala tayo doon sa mismong mangkukulam o sa mismong nagpakulam doon sa mangkukulam, ay yun yung pinaka makakadagit sa atin mga kapatid. Kaya nga dapat mag-ingat tayo na hindi tayo makasakit sa ating kapwa. Kahit sa maliit na paraan, sana maging tapat tayo, maging fair, hindi tayo manlalamang sa ating kapwa
kapwa kasi hindi mo alam. Malay mo, bigla na lang mangkukulam pala yun or magpapakulam sila para matamaan ka. Isipin na lang natin na posibilidad nga na mangkukulam or may kakilalang mangkukulam ang mga tao sa paligid natin. At kahit nga hindi ganon na mangkukulam sila or yung kakilala nila, ay maganda na nga lang na hindi natin sila gawan ng kahit anong mali dahil babalik talaga sa atin yan. Kung hindi man ngayon, agad-agad ay balang araw babalik sa atin ang karma para dyan. At tungkol nga sa mga mahiwagang gamit mga kapatid, ay meron nga kaming binibenta na habak de spiritual na habang buhay na protection nga sa lahat ng mga spiritual na atake. At syempre kasama na dito yung kulam, barang, usog, aswang, ligaw na kaluluwa o kaluluwa ng mga ninuno sa linlahing sumpa. Makaka-protection ito sa inyo mula sa iba-ibang mga spiritual na atake at kakibat nga yung sinasabi namin na mga ritual para tanggalin kung ano man ang mga atake na naka-epekto na sa mismong buhay ninyo. Kumbaga, tatanggalin natin yung ugat ng mismong spiritual na atake sa pagriritual at pagkatapos naman nun ay yung spiritual na protection ng habak de spiritual ang magsasarado sa inyo or magdedepensa sa inyo para hindi na kayo maatake ulit. Isa pang makakatulong nga ay yung palagi natin pagsikap sa pag-improve sa ating sarili para sa kabutihan. Gaya na sinasabi ko at kaugnay ito sa kabanalan ay ang self-improvement natin na pangkalahatan papuntang langit, which is yung slogan nga nitong channel na ito. Kung palagi kang nakafocus sa ganyan ay mabibigyan ka ng mas mataas na enerhiya para hindi ka nga basta-basta matamaan ng kahit anong mga atake. At kaugnay dito syempre yung pagpapalakas ng sarili nating physical na kalusugan. Kasi nga habang lumalakas yung physical din natin na kalusugan ay mas lumalakas din tayo laban sa mga spiritual na atake. So kapag palagi tayo nagpapabaya sa ating mga katawan, lalo na yung paggawa nga ng mga bisyo or palagi tayong nagpupuyat, sinosobrahan natin yung pagtrabaho natin na hindi naman na tama, mas matatamaan tayo pati nga sa mga spiritual na atake. Kaya nga sinasabi ko dun sa pangkalahatan na pagsikap natin na mag-improve sa ating mga sarili sa physical, emotional, mental, spiritual, professional, social, at financial ay lahat yan ay magtutulong-tulungan para maging malakas tayo sa lahat ng aspeto. Habang mas tumatatag ang ating sarili dun sa pangkalahatan na yan ay mas matatag din tayo sa mga spiritual na atake at kasama na dito ang kulam. Isa pang makakatulong nga sa atin ay ang pag-iisip tungkol sa kabanalan. Siyempre kapag palagi natin pinapag-isipan ang Diyos o ang Panginoon, mas makakapasok ang kanyang enerhiya sa atin at kasama na din dito yung pag-iisip at pagbabasa tungkol sa mga banal na tao na nagtagumpay na at kinikilala nating mga santo. Hindi naman kailangan na perpekto talaga ang mga tao na makikita natin pero bigyan natin sila ng pahalaga na kung ano yung pagsisikap nila para makalapit sa Panginoon. At kaugnay nga doon sa sinasabi ko na free third eye meditation ay sana mabuksan nga natin ang ating mga spiritual na pananaw para direkta natin matuklasan kung ano nga ba ang ginagawa ng Panginoon, kilalanin natin siya, lalo na yung mga wala sa Bible. Maganda rin naman magbasa ng Bible at iba pang mga sagradong kasulatan o mga kinikilala natin ng mga sacred scriptures. Pero ang masasabi ko nga, gaya ng sinasabi ko sa ibang mga video ko, ay limitado ang mga sinulat dito at mismo nga sinabi sa John 21 verse 25 ay kung isulat ang lahat ng ginawa ni Hesukristo o ng Panginoon habang nandito siya ay hindi sasapat ang lahat ng mundo para sa mga librong maisusulat. Kaya nga sinasabi ko at iniimbitahan ko kayo, lahat ng mga tao na mag-meditate sana sa free third eye meditation na tinuturo ko para makatuklas tayo ng direkta sa mga kaalaman na hindi naman lantad para sa lahat na mabasa lang. Kasi nandun nga yung mga importanteng impormasyon sa direkta nating pagtuklas sa Panginoon na makakadepensa nga sa atin sa mga spiritual na atake. Kaya nga may mga tinatawag na orasyon o yung mga tinatawag na Latin, hindi nga Tagalog ang ginamit ng Panginoon sa unang panahon, di ba? So ano yung mga salita na ginamit niya? Griego ba? Aramaic ba? Hebrew ba? Gumamit siya ng mga ganyang salita, lalo na yung Hebrew, pero ang pinaka-importante na malaman ninyo ay yung mga mahiwagang salita na hindi binabanggit sa Bible. Yun ang nga yung mga tinatawag na heavenly words, mga Latin, mga orasyon. At yun yung pinakamakapangyarihan na mga salita na makakadepensa sa mga spiritual na atake katulad ng kulam. At yan na nga yung mga orasyon na ginagamit ko na nakukuha ko nga direkta sa spiritual mula sa Diyos at sa iba-ibang mga nilalang ng Diyos katulad ng mga anghel, mga santo at mga puting engkanto na kasama ng Diyos para yun ang maging mabisa na pagtanggal sa mga spiritual na atake ng mga tao. Para sa sarili ko ngang kaso ay dahil nga sa pagsikap ko sa kabanalan na tinanggal ko yung mga bisyo ko, ginawa ko yung tama,
ay nabigyan ako ng kapangyarihan at malalaman matatandaan ko yung mga panaginip ko na nakikipag-usap ako sa iba-ibang mga spirito, lalo na ang banal na spirito ng Diyos at lahat ng kanyang kasamahan na nasa kabutihan. Hindi tayo sana magkumpiyansa. Ako mismo, noong nagsisimula pa lang ako, ay kinukulam ako, pero dahil nga sa awa ng Diyos na nagsikap ako doon sa lahat ng mga sinabi ko sa inyo na mga pamamaraan, ay nagtagumpay ako sa pagdepensa sa sarili ko. At doon na nga ako binigyan ng kakayahan na magtanggal ng mga kulam para sa ibang mga tao, at yan ang mga binahagi ko sa inyo dito, kapatid. Sa araw-gabi ay nagpapakain ako sa mga orasyon na binigay sa akin sa mga panaginip ko. Sinusunod ko ang lahat ng utos ng Diyos katulad ng nakasulat sa Landas ng Kabanalan na free ebook ko na 66 pages na pwede nyo i-download sa ericrojas.com/landas. Sama ko lang din ang link sa description kasama ng meditation. Lahat ng tao ay pwedeng matamaan ng kulam, pero base dun sa iba-ibang mga factor na sinabi ko sa inyo, kung halimbawa, kung nagpapakabanal ang tao o hindi, kung meron siyang mga mahiwagang proteksyon na agimat o anting-anting o mga perlas ng kapangyarihan, kung palagi ba siyang nag-iisip tungkol sa kabanalan ng Panginoon, kung nakagawa nga siya ng kasalanan dun sa mismong tao na nangkukulam o sa taong nagpakulam, at kung meron nga tayong mga mahiwagang orasyon na natutuklasan nga natin sa direkta nating spiritual na karanasan na pwede natin makuha nga sa pamamagitan ng pagme-meditate at sa pagpapatuloy ng kabanalan sa matagal na panahon. Nakadepende nga din kung meron tayong mga salinlahing sumpa mula sa una pang panahon or wala. Lahat naman yan, gaya ng sinabi ko, ay magagawa ng paraan sa pamamagitan nga ng ritual sa pagtanggal sa mga spiritual na atake at sa mga gamit katulad ng habak de spiritual na binebenta namin bilang habang buhay na proteksyon sa mga spiritual na atake. Sana ay nakatulong ang impormasyon na ito sa inyo para malaman nyo sino nga ang mga natatalaban ng kulam, at binahagi ko dito ang mga factors na pwede natin ayusin or tingnan para nga tayo ay mas makadepensa sa kulam at iba pang mga spiritual na atake. Meron akong ginawa na free gabay sa spiritual na depensa course. Sana ay maklik mo ang link sa post description para mas malaman mo nga kung ano ang iba-ibang mga spiritual na atake at paano makadepensa sa mga ito. Salamat, kapatid, stay safe tayo at God bless.